Magandang umaga po. Tawag para sa mga ikakasal. Unang tawag para sa kasal ni Sota Santiago Umizo Pasquivin, anak ni Yoaki Umizo at Lilia Santiago, na nakatira sa number 26 San Pedro 8 Compound, Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City, ay ikakasal kay Irene May Rodriguez, anak ni Eric Pascugin at Agnes Rodriguez, na nakatira sa number 22 P. de la Paz, Santa Elena, Marikina City. Ikakasal sa parish of Immaculate Heart of Mary, Antipolo City sa May 2, 2020. Ngayon po ay kalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, linggo ng banal na awa. Ang ating pong misa inaalay para sa misa pasasalamat ni Alice Ganapin, Pasawa Family, Fulgar Family, William Ragos, Iban and Jocelyn Fulgar Gamboa, Hunya Family, Greg Tenebro and Family, Alonso Family, Fadol Family, Dynaspec Company, Jeronimo Family, Dr. Rodrigo Valenzuela Family, Martin, Kathleen, and Matthew Monteverde. Para sa ating special na kahilingan at sa mga kahilingan ni Alice Ganapin and Family, Leo Tige, Kim Nino and Silgie Garcia, June and Belen Hunya, Miko Santos, Fulgar Family, Rene Quintano, Alonso Family, Ragus Family, Jesus Fadol, Delia Pineda, Ian Royce, Brian James, and Rian Joyce Fadol, Sergeant Alfredo Hugo, Dr. Charmaine Ann Hugo, Girly Castro, Dr. Nico Valenzuela. Sa lahat ng mga frontliners, Jocelyn Fulgar Gamboa, Martin Kathleen Ann, and Matthew Monteverde, Jen Alberto, and Carlo Cabrera. Para sa complete din na healing ni na Dr. Tetet Merchandesa, Dr. Jerry Balasta, and Flor de la Cruz, Sunny Reyes. At para sa mabilis na kagalingan din nila Alice Ganapin, Kiko Fulgar, Alma Azanza, Joselito Crisostomo, Dang and Julia Bakiran, Christine Valerio, Ching Olivar, Edith Abuela, Maricar Encarnacion, at mga dinapuan ng COVID-19. Para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya at sa mga kaluluwa ni na Herminia, Ben, Liovino, Remigio, Josefina, Lina, Romeo, Mary, Edgar, Rodolfo Sr., Abelardo Sr., Tatiana, Luciano, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Anthony Cesar, Mary Belen, Brigida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Maria, Vicente, Pacifico, Erlinda, Margarita, Saturnino, Henry, Rodolfo, Grant, Mario, and Linda, Procesa, Delfin Sr., Alfredo, Rodolfo Sr., Matet, Alan, Cecilio, Flora, and Pedro, Alfredo, and Dionisia, at ang mga kaluluwa ng mga namatay sa COVID-19. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwang ay si Reverend Father Chris Santos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dulot niya
kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Magsiawit sa Panginoon. Ating simulan ang ating banal na pagdiriwang ng ating Eucharistia sa linggong ito, linggo ng banal na awa. Divine Mercy, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang paggabay, liwanag, kaligtasan dala ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama.
Papuri sa Diyos, sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos sa langit. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko, ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Spiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami ay maligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Pinagbibilian nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon, butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Lahat na may takot sa Panginoon Diyos, dapat maghayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin na masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginoon siyang lakas na patnubay. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil sa nagpatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat na ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung inyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay
sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di nasisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo pagpupurihan, dadakilain at parangalan sa araw na nahayag ni Jesucristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y mag-upapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon.
Sumagot naman si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot naman si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live. Gayon din ang mga pamayanan, tahanan na nakikinig sa ating trompa sa paligid ng ating simbahan. Sa araw na ito we are celebrating the Divine Mercy Sunday. Ang ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay itinalaga ng simbahan para sa dakilang awa ng Diyos. At magandang ang ating ebanghelyo ay napaka-peculiar. Magandang makita natin yung ebanghelyo natin. Alam nyo, kung kayo po ay palaging nagsisimba, ang ating pong mga pagbasa at ebanghelyo tuwing Sunday ay meron tinatawag na tayong 3 cycle, no? A, B, and C. So, yung bawat naririnig nating gospel, ebanghelyo, ay maririnig na natin ito after 3 years again, no? Kaya meron tayong cycle. Pero lamang po ang mga special na selebrasyon, no? Taon-taon binabasa natin ang ebanghelyo para sa Pasko, ang ebanghelyo para sa Pasko ng Pagkabuhay ay ilan lamang sa mga selebrasyon na every year we come to hear the good news of that particular pericope in the gospel. Pero alam niyo, exempted itong ating Sunday gospel. Every Sunday, second Sunday of Easter, we will always read the same gospel about the encounter of the Lord and the apostles. No? Maganda yung ebanghelyo kasi ito ay nagpapakita sa atin ng maraming aspeto ng pagdiriwang natin. Especially, today we are celebrating Divine Mercy Sunday, ang dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Sabi ng ebanghelyo natin, kung babalikan lang natin in summary, pagkatapos ng pagkapako ng ating Panginoon, naalala natin, mahal na araw, umalis. Iniwan ng mga malalapit na kaibigan ang mga apostol si Jesus. At si Jesus ay mag-isang nagdusa sa kanyang kalbaryo, sa kanyang pagkapako sa krus. And they were together hiding. Takot na takot sila. Bakit? Dahil sa pag-aakala nila na kapag nalaman na meron silang kinalaman kay Jesus. Di ba ganun nga naman yung ating narinig sa pagtatanggi ni Pedro kay Jesus. Nang tinanong siya, di ba alagad ka ng taong iyan? Ano yung tugon ni Pedro? 3 beses niya sinabi, hindi.
dahil sa pagkatakot na kung ano ang dinaranas ng ating Panginoon ay siya ring daranasin ng tinatawag nating kanyang mga tagasunod. Tinatawag natin, di ba, ikaw yung kasabwat, kasama ka sa mga pagtuturo ni Jesus. Kaya kung ano ang kaparusahan na dinanas ng kanilang pinuno at guro, yun din ang dapat nadanasin ng kanyang mga alagad. And so they were afraid. They were afraid of the Jews. Nakapinid ang pinto kung saan sila'y nagkakatipon upang hindi sila ang mga tagalabas. Ang mga Hudyo hindi makapasok sa loob ng kanilang silid na kanilang pinagkakatipunan. And then when the Lord resurrected, He appeared to them. At anong nangyari? Yung dating takot na mga alagad, nang makita ang Panginoon, when there was an encounter, they feel the joy. Sabi ng Ebanghelyo natin, tuwang-tuwa yung mga alagad nang makita si Jesus. Diba? Dating takot, napalitan ng tuwa at kapayapaan. Yung kapayapaan, siguro, ang mga alagad ay nagkakaroon ng pagdududa sa kanilang sarili. Ano kaya ang sasabihin ni Jesus sa kanilang ginawang pagtataksil, pag-iwan kay Jesus? But the Lord encountered them and said to them, "Peace be with you." At ang kapayapaang ito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagpapatawad sa kanila. Nagpapahiwatig ito ng kanyang pagmamahal sa kanila at ang kanyang awa, divine mercy. So, that is the first part of the gospel. Then again, sabi ng ating Ebanghelyo, second part, wala si Tomas. The doubting Thomas entered the scene. At sabi ng ating Ebanghelyo, yung pagdududa ni Tomas ay hanggat hindi niya nakikita si Jesus, to cease to believe, ay hindi siya maniniwala na mulingang nabuhay ang Panginoon. No? Hindi siya nakikinig sa mga patotoo ng kanyang mga kaibigan, ng mga alagad, ng ibang apostol. After 8 days, nagkakatipon ulit sila, kasama na nila si Tomas, and then the Lord appeared again to them. And sinabi niya kay Tomas, kunin mo ang iyong daliri, ipasok sa sugat ng aking mga kamay, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, manampalataya, maniwala ka na, huwag kang mag-alinlangan. At nasabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. No? Kaya sabi sa atin, anong makukuha natin sa Ebanghelyo natin? Unang-una, pinapakita sa atin ang Ebanghelyo natin kung paano nga naman sinasalubong ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Maaari ring sinasabi sa atin, paano ba tayo sinasalubong ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating sitwasyon ngayon? Parang, kumbaga, ang nakukuha ko, yung pamamaraan ng Panginoon, when the Lord encountered the apostles in the gospel, He gave to them, He imparts to them, iginawad niya sa kanila ang kanilang kinakailangan. No? Ibinibigay ng Diyos kung ano ang kakulangan sa mga alagad ng pagkakataong iyon. Diba? Parang hindi sinalubong ng Panginoon ang mga alagad ng panenermon. Kayong mga taksil, kayong mga duwag, kayong mga walang paninindigan. Akala ko ba ay mahal niyo ako? Bakit nakita ko sa inyong mga buhay, sa inyong mga gawa na hindi kayo naging tapat sa akin? Hindi ganun yung approach ng ating Panginoon. But the Lord approached them gently, no? Napakamahinahon. Kung ano yung kanilang pangangailangan, yun din ang binigay ng Panginoon. Natatakot sila, iginawad ng Panginoon ang kagalakan, sila'y natuwa. Sila ay puno ng pagkakasala, binigyan ng Panginoon sila ng kapayapaan. Nagdududa si Tomas, binigay ng Panginoon ang evidence, ang proof kung saan si Tomas ay nagkaroon ng kanyang conviction, my Lord and my God.
At sa tingin ko, ganun din ang pamamaraan ng Panginoon sa atin. No? Kaya, di ba sabi ng gospel, kung kayo na mga magulang dito sa lupa, pag humingi ang inyong anak ng tinapay, hindi nyo sila bibigyan ng ahas. Pag sila'y humingi ng itlog, hindi nyo sila bibigyan ng alakdan. Kung kayong mga magulang, alam kung ano ang ibibigay sa inyong mga anak, ang inyo kayang Diyos na nasa langit. Alam ng Panginoon kung ano ang ibibigay niya sa atin. And I hold true to that statement. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo natin, pinapakita ng Panginoon yung kanyang awa, yung kanyang pagmamahal, at iginagawad niya kung ano ang pangangailangan natin. Kaya totoo, pag sinabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Pag kumatok kayo, ibibigay ito sa inyo ng Panginoon. Dahil ganon ang pinapakita ng Panginoon sa Ebanghelyo natin. Kung ano ang pangangailangan natin, ito naman ang kanyang igagawad. Kaya sabi sa atin, we continue to pray. No? At alam ng Diyos, ano ang pinakamabuting na igagawad at ibibigay sa atin. Pero alam ninyo, napakaganda ng Ebanghelyo natin because it does not only ends with the faith of Thomas. It does not only end with the faith of the apostle. Diba sabi, sa kahuli-hulihan, sabi ng mga apostol, Panginoon ko at Diyos ko, profession of faith. Pero hindi tayo matatapos sa ganitong pagsambit ng pananampalataya. Ngayong mga araw na ito, ang lahat ng tao ay nagsasalita, Panginoon ko, maawa na po kayo sa amin. Diyos ko, tanggalin niyo na po yung aming mga paghihirap dahil alisin niyo na po yung aming sakit para makabalik na kami sa aming normal na buhay. Pero sa aking palagay, sabi nga ng terminolohiya, it is now the new normal. Ito na yung ating bagong pamumuhay na dapat nating makita at dapat nating ma-adjust. No? Bagamat mayroon tayong mga pagdurusa, paghihirap, we don't end in saying, Lord, my God and my Savior, my Lord and my God. Alam niyo, sabi ni Saint Matthew, no? Hindi lahat ng nagsasabi, Diyos ko, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang mga tumatalima sa kalooban ng Panginoon ang siyang makakapasok sa kaharian ng Diyos. The favor, the blessing, the gift that the Lord gave to the apostle does not end with saying, Lord, I believe in your power. Lord, naniniwala po kami na ikaw talaga'y nabuhay. Lord, naniniwala po kami na ikaw po ay aming Panginoon. Hindi lang tayo magtatapos dyan. Sabi ng pagninilay natin, ang ating pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsambit lamang, to believe. But that faith must always entails obedience. Kaya sabi, hindi lahat ng nagsasabi, Diyos ko, Lord, I love you, my God, my Savior, would enter the kingdom of God. Kalakip naman ito ang paanyaya ng ating Panginoon sa atin. Ang tunay na nananampalataya, ang tunay na mayroong pananalig sa Diyos ay pinagdadaluyan din ng kanyang awa. The gift that we have received, we become the instrument of that mercy and of that love. Anong ibig ko sabihin? No? Kung sabi natin kanina sa Ebanghelyo, dating natatakot, nagkaroon ng kapayapaan. Dating nagdududa, nagkaroon ng pananalig. Tayo ngayon na natatakot sa bawat isa. No? Parang ang sitwasyon natin ngayon, the new normal, magkakahiwalay tayo. Parang napakasuspetyoso natin na yung kaharap ko ba, may COVID ba ito o wala? We become suspicious of one another. We don't trust one another. That is our situation today.
But I think the answer, the Lord's blessing and the Lord's gift in this divine mercy is that He is saying to us, yung ating kinakatakutan ay siya ring ating magiging susi at kasagutan sa ating pagdurusa. No? When the Lord blessed the apostle, when the Lord forgave the apostle became an instrument to spread also the mercy that they have received. Maganda yung salitang mercy. Sabi ni Pope John Paul, love and mercy is the same. Kapag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay puno ng habag at awa. No? Love and mercy is the same. No? Sabi naman ni Pope Francis, the name of our God is mercy. Ang pangalan ng Diyos natin ay awa. At kung susumahin at titingnan natin, bumalik ako sa aking Latin, ano yung root word ng mercy? Ang mercy po ay English, translated to Latin, misericordia. No? Pag sinabing misericordia, ito po ay bumubuo ng dalawang salita. No? Misere, pag sinabing misere, miserable, nagdurusa, dukha, mahihirap, poor, misere, miserable. Then cordis, misericordia, pag sinabing cordis ay heart, no? Kaya cordia, cordis, heart. Ibig sabihin pala yung mercy, to have a heart for the poor, no? Magkaroon ng puso para sa mga nagdurusa, no? Ang tawag natin diyan, sympathy. No? Pag ikaw ay mayroong puso para sa mahihirap, ikaw nga naman ay nagiging instrumento ng Diyos. Pero alam niyo, mas malalim pa sa salitang sympathy is the word empathy. No? The heart that is willing to suffer for the other. And that is the most beautiful meaning of mercy. Mayroon ba tayong puso na gusto, no? May pagkukusa para magdusa sa kapwa? That is mercy. Hindi lang yung mercy, ay kawawa ka naman, we will pray for you. Ay kawawa ka naman, sige uwi ka na, kawawa ka naman. It's not only to have mercy, no? Kasi pag iniisip natin yung awa, ay maawain ako, kawawa naman yung aso kapag nagugutom, kawawa naman yung mga poor pag hindi na sila kumakain. But the real sense of mercy is to have a heart willing to suffer with them. No? That is the deepest sense. Yan ang totoong kahulugan ng awa. Kaya ba natin na magdusa tayo para sa ating kapwa dahil ito ang pinakitang halimbawa ni Jesus? Diba? Ang kabaliktaran ng mercy ay selfishness. Ayaw magdusa para sa iba. Ang tinitignan lamang ay ang sarili. Kaya pag iniisip natin, siguro ngayong ECQ, it is but an ample time for us to practice that mercy that the Lord has taught us. No? Pag tayo ay hindi naawa, walang awa, merciless. Ito yung mga tao na napaka-selfish. Iniisip lang nila, ay nabobore ako eh. Kaya dahil nabobore ako, magsasabong ako, no? Magsusugal para maaliw ako, kahit alam naman natin na hindi nga ito nagiging makakatulong sa ating sitwasyon sa ngayon. Ang iniisip mo lang yung sarili mong kaligayahan. Dahil nagdurusa ka na nabobore ka sa loob ng bahay, gagawa ka ng paraan para ikaw ay maaliw. But that is selfishness. Ang tanging iniisip mo lamang ang iyong sarili. But our situation calls for mercy. To have a heart willing to suffer for others. Halimbawa, yung ating mga yapis, yung mga young professional po natin sa ating parokya,
ay habang abalang-abalang simbahan sa lahat ng pamamaraan para makatulong, para tumugon sa mga kapatid din nating nagdurusa, naghihirap, no? Yung aming mga yapis, no? Nakaka-proud, nakakasayang makita. They have gathered themselves, tulong-tulong. Ano bang tinawag sa inyong proyekto, mga yapis? Project Ambagan, no? Kahapon nagsama-sama na sila, dinala nila ng lahat ng kanilang naiaambag in cash and in kind. These are yapis, young professionals. Hindi man ito mga pare, hindi man ito po mga matatanda, mga manang. They were our millennials. They gathered their resources, nag-ambagan sila. They were able to come up with 100 packs of relief goods, and they will distribute it to chosen families, yung mga naghihirap. Hindi man natin mabibigyan lahat ng mga nagugutom, pero we are offering ourselves to suffer for them. Mga millennials po ito sana ang kanilang pangarap pagkatapos ng quarantine, mag-sangyupsay, mag-Starbucks, o kaya mag-milk tea na kanilang pinagkukunan ng kanilang kaligayahan. But they opted to suffer, to sacrifice for others. At hindi lang magandang mag-inspirasyon. Nabasa ko sa news, ang ating mga kapulisan, ang PNP, no? Ang kanilang sweldo ay part of it, they contribute in order yung ating amelioration, help na binibigay na tulong sa mga tao ay mapagsama-sama nila. Ang dami-daming ginagawa, kaming mga kaparian, ang aming mga allowance ay kailangan namin bilang pagpapakita ng pakikiisa to share. No? At marami pang iba't ibang mga tao na ganun ang ginagawa. More than being selfish, na yung mga tumatanggap minsan nakaka-disheart. Yung tumatanggap ng mga 4-piece, makikita mo nagsusugal. Nakikita mo sinasayang. Pero sabi natin, we will not be discouraged. Our model and our example and our idol, ang lodi natin, ang Diyos, na nagpakita ng awa at habag sa atin. Finally, sabi, ang ganda-ganda nung first reading. Sabi ng first reading, through Acts of the Apostles, ang mga unang mga Kristiyano ay nagsasama-sama. Sila ay nakikinig ng salita ng Diyos, naghahati-hati sila ng tinapay sa kanilang mga tahanan. That is the celebration of the early Christians. Katulad ng ginagawa po ninyo, sa loob ng inyong tahanan, naroon ang sakramento. At sabi ng first reading, pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at pinagsasama-sama nila ang pinagbilhan upang ipamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Hindi equality, kundi equity. Hati-hati ayon sa kanilang pangangailangan. Then we are being invited. That is how to be a church. Yan ang tunay na simbahan. Mayroong puso, hindi makasarili, ngunit puso na marunong magdusa para sa kapwa. Marunong magsakripisyo ng sariling kaligayahan upang magbahagi ng habag, awa, at pagmamahal. Sabi ng post, as of today, it has been 35 days that we are having this quarantine. And it means 35 days na rin na wala tayong pagsasama-sama sa loob ng simbahan. Sarado po yung simbahan kahit naririnig lamang yung boses at yung Facebook Live. Sabi ng post, the church is now closed. But again, it's not closed. But the church has been deployed. No? Ang simbahan ay hindi nagsasara. Ngunit ito ngayon ay aktibo na gumagalaw. Ang simbahan ay nasa tahanan.
Ang simbahan ay nasa aming mga yapis, kabataan. Ang simbahan ay nasa ating mga barangay at mga kapulisan, nagbibigay ng sarili para sa kapwa. Hanggat mayroong 2 o 3 tunay na simbahan, hindi iniisip ang kanilang sarili, ngunit mayroong puso handang magdusa, magsakripisyo para sa ating kapwa, naroroon ang ating simbahan. Amen. Sambitin natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, taluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at kadakilaang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng alak at tinapay, ang ating panalangin at ang ating mga sakripisyo para sa kapwa ay kalugdan nawa ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napaninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tagpo
Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesucristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa amin mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, hati-hatihan mo kami sa lahat ng masasama. Hiniling po namin, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa pagkakas
sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at hanggang ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mong aming pananampalataya, huwag ang mga nagawa naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo at manghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na namawagkan sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Agnus Dei Toris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Naririto ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Naririto ang Panginoon, ang dakilang awa ng Ama. Papalad tayo, natatanggap ng kanyang banal na katawan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng espiritual sa amin pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto ka sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaang kami ay mawalay sa iyo. Amen. Iluon lahat ng takot sa'yo ng langit. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing.
Sama-sama nating dasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila'y makapaghanap ng lunas sa epidemyang ito. Nawa ay ligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at pag-ibayuhin mo sa amin ang pagnanasang kumalinga at dumamay, lalo na sa mga nangangailangan. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Jesucristong anak mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling ng mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Muli ang ating paalala sa mga tahanan ng ating parokya. Pagkatapos po mamaya ng ating panalangin ng Divine Mercy ng 3 p.m., 3:30 ay magsisimula pong dadalhin ko po at kami ni Father Romel ang banal na sakramento at iikot po sa mga komunidad at dadaanan natin ang lahat ng kapilyan ng ating parokya. Kaya ang panyaya natin, ito yung mga around 3:30 to 4:30 at panyaya natin sa mga nasa tabing daan, pwede po tayo na mag-set up ng ating altar. Bawal lang po ang kumpulan o kaya dapat laging meron social distancing. Kung kayo naman po ay gustong maging mas medyo careful, aabangan kami, pwedeng sumilip, pwede po sa pagsilip nyo sa inyong mga bintana, kailangan po nating lumuhod dahil ang banal na sakramento ay dumadaan o kaya naman po ay yumuko, magbow bilang pagpapakita ng ating paggalang at hihingi tayo ng biyaya po na tayo mismo ay gawin niyang instrumento. Tayo ang maging simbahan, ang maging tagapagdala ng kanyang pagmamahal at awa sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay magdulot, ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus, siya'y namatay at ngayon ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Itihaya purihin siya at ating ibunyagawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y panangalan. Ating pagtimang pag-ibig ng Diyos ang tangkad. Hallelujah, Pati sila sa lahat, sa ligaya ay wagas, kayong dukat sala. Pag-ibig na sa inyo ay tapat, at ninagsuring buong bayan, lukso sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang ang kinsing-dingding ng bituin, liwanag ng Diyos sa atin, langit at lupa.
ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.